Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito sa general. And a collective reading. Your energy at this time. Wow. Stable, secured. Oh, it will make sure na your future is secured kasi na-attract mo yung opportunities, stability, yung grounded ka, secured ka. Yun ang mga na-attract mo, yung maging grounded, secured, and stable ka. Kung sa offer pa or opportunities, reliable na offer or opportunities to na it will make you secured and stable financially man or in a relationship, ganon. There is a huge offer sa'yo. Kung mga opportunities to or offers, mga huge offer. Or kung isa lang, it's a huge offer. Malaking offer at buo. Ano tong offer sa'yo na huge offer sa Ace of Pentacles? The Hangman. Yung matali na siya sa'yo. Yung magpatali siya sa'yo. So, ibig sabihin person to na mag-offer sa'yo. Nakadestined naman kasi yan sa'yo na person eh. It's your destiny. Nakadestined kayo. Kasi the will, you're destined to be together, na bubuo kayo ng pamilya. Ayun, na meron kayong buuin, magtulungan kayong dalawa na may buuin kayo, basta meron kayong gagawin together. Ganon yon, may mission kayong gagawin ito. Basta may gagawin kayo together na team kayo. You are team or you will work as a team. Dalawa kayo o kung may iba pa kayong kasamaan. Basta yan ang nakadestin sa yung tao na yan. Yung offer niya sa iyo, matali na siya sa iyo. So, ibig sabihin, hindi na siya lalandi sa iba. Hindi na siya makipagrelasyon sa iba. Hindi na siya makipag-flirt sa iba. Sa'yo lang siya. Yung ganun ba? Gusto niyo ba yun? Sino bang hindi gusto ng ganun, no? Na maging faithful sa'yo, no? Sa'yo lang siya, matali sa'yo, no? Parang tuta. pero kawawa yung matuta na tinatalian, no? Matali daw sa'yo eh. Sa'yo lang siya. Para bang anong gusto niya pag may-ari mo siya, gano'n? Baka hindi naman. Hindi naman. Basta matali. Matali na siya sa'yo na, alam niyo, hindi na siya landian pa sa iba. Yung mga ganun ba. Kasi sa'yo lang talaga siya. Yung ganun. Nakadestin kayo na ma-unite. Na maging isa. This is divinely guided kasi merong the will dito and the lover's card. In-embody mong energy ngayon. Ano pa? Wow. Nag-heal. At parang napapalapit ka sa nature, sa Mother Earth ngayon. Gusto mong mag-spend time outdoors. Mag-mingle with animals, small animals. And to plant. Parang nagtatanim mo. Or yung mamasyal sa nature. Pwede din ganon. No?
na you feel more grounded, relaxed, rejuvenated, happy. And balance naman yung chakras mo. Balance and powerful. Ayan, naka-open lahat ng chakras mo. You're like a Biba or Bibo. Confident, courageous. Kung ano kayo na pinapakita mo, yung totoong ikaw kasi sumisimbolo na ng truth to eh. Pero, alam niyo yung mga, merong mga evil spirit na mga tao. They hate truth. Yung mga may demonyo, they hate truth. Na-irritate sila sa katotohanan. Ayaw nila yun. Saan ko nalaman yan? Doon sa yung prophet daw yun eh. Sa prophet na Amerikano na nagtatanggal ng mga demonyo. Oh. Kaya galit na galit sila na may mga evil spirit katulad ng mga witches. Meron yung evil spirit sa kanilang katawan. O demonyo. Galit na galit sila sa mga prophets, sa mga nagsasabi ng totoo. Galit na irritate sila. Kasi may evil spirit yan. May demonyo yan sa katawan nila. Kaya ganon. Oh. Yun ang pinapakita mo. Yung totoong ikaw. The real you. Hindi pretension. But the truth. No? Color blue eh. Courageous ka pati na ipakita yung totoo ikaw. No? O ipakita yung abilities mo, kakayanan mo, what you can do, mga ganun. No? How strong you are, o kung ano pa. Your talents, your abilities, mga ganyan. Ano pa ang energy mo ngayon? One more. Isa lang. Risk taker, courageous, passionate, fearless, confident, na hindi ka natatakot. Hindi ka nagdadalawang isip na simulan ang dapat simulan. Gawin ang dapat gawin na. Umpisahan ang dapat umpisahan. Ayan. Ano ang energy ng person na to na nakadistance sa'yo, na ma-unite kayo? Queen of Wands. Yan ang kanyang energy. Queen of Wands. Attractive, charismatic, and strong yung personality nito. Nakaka-intimidate. Pag merong insecurities o pag hindi confident yung ibang tao ay ma-intimidate dito sa Queen of Wands na to. Goal-driven, confident pati to. Madami bang nagsisend ng evil eyes nila dito sa Queen of Wands na yan, na person mo? Madami. Ang nagsisend ng evil eyes yan kasi attractive yan. Ano yun? Gusto nilang patayin? Tingnan natin. Hindi naman. Basta, nakaka-apekto yan. Gusto nilang saktan. Ganon, gusto nilang saktan. Tingnan natin, ha? Gusto nilang saktan. Hindi naman sa patayin yung mga nagsisend ng evil eyes, ha? Dahil sa attractive ito at confident, yung mga mahina ang yung confidence nila, yung mababa ang confidence nila, yung mababa ang self-esteem nila, ay ma-intimidate yun dyan. Mainggit. Yan nagsisend ng evil eyes. Yun ang pinagmumula ng evil eyes. Kung bakit nakapag-send ng evil eyes ang iba, kasi dahil may inggit. Naiinggit sila. Yung inggit nila, yun ang naging evil eye, negative energy. In vain nila. Evil. Kaya evil eye.
Puno ng inggit. Puno. Ganun. So that alam nyo. Yun ang alam ko eh. And flexible to, oh my God. Brave. Oh, color red, oh, fiery orange, oh. Parang red pa nga eh. Yung suot dito ng babae. Ano ang positive sa mga goals niya? Ano pa ang energy ng person mo na to na nakadestin sa iyo? Na magkakaroon ng union sa inyo. Three of Wands. Hindi na siya nag-aantay. O ayaw niya na mag-antay, no? Nang matagal pa. Gusto niya ng aksyonan. O kaya ayaw niya na mag-antay. Gusto niya ng aksyonan. Kaso lang parang nadja-juggling pa. Gusto niya ng aksyonan, ayaw niya na mag-antay. O maybe pinapa-juggling to. Ng mga influences ng iba o kung ano man. May naka-apekto sa kanya. Kung bakit siya nadja-juggling. Magician. Baka may gumagawa ng scheme, deceit para mag-juggling. Ano ang tungkol dito sa nakadestin sa iyo? Anong tungkol sa kanya? Kilala ka na ba niyan? Ng person na nakadestin sa iyo? Oo, kilala ka na niya. Oo nga, kasi gusto niya magpatali sa iyo, di ba? Kilala ka niya. Ibig sabihin, sa iyo na lang, sa iyo siya. Sa'yo daw siya. Magpatali siya sa'yo lang siya. Wow! Kasi nakadestin naman kasi kayo guys eh. Match made by heaven. Match made by God. God ang nagdestin niya sa inyo. God. Hindi tao ha. Kasi yung tao pag mag-isip yan, minsan clouded. No? Yung judgment nila clouded. At walang magdidestin na tao sa kapwa-tao nila. Tao lang yan eh. Wala silang karapatan na kontrolin ang buhay, future ng iba. Only God can destin a person. No? At saka yung nakadestin na yan, bago pa ipanganak niya, may destiny na yan. Nakadestin na yan for something. Diba? Ganun yun eh. Dinistin na ng God yan bago pa maging fetus yan, bago pa maging dugo yan so, sa sinapupunan ng nanay niya, no? And then maging fetus. Ay, kumbaga pinili na ng God yan. Talagang sinadya ng God na maging tao yan, no? Para sa purpose niya, may dinistin na siya dyan, sa tao na yan. This child is meant for something. Pag pinanganak na siya, nakadestina siya na meron siyang gagampanan, meron siyang mission. Ganon, paglaki niya. Ganon yun guys eh. Ano yung feelings nitong person na to na nakadestin sa'yo? Anong feelings na sa'yo ngayon? Four Swords. Kampante lang. Relaxed. Okay, parang nag-yoga man. Stable. Secured. With the number 4. No? Secured. It's a number of security. Stability. Balance. Kampante siya. Kampante siya sa'yo. Tahimik yung isipan niya. Hindi bombarded. Hindi siya na-stress.
Pag naisip ka niya o pag ikaw yung ano, para nakaka-relax, nakaka-calm, at peace yung isip niya. Ganon. Ano pang feelings niya sa'yo? Emotion niya, feelings niya. Ano, kalmado, relax. At peace siya, peace. Ano pa? Ang feeling sa'yo ng person na yun nakadestined sa'yo. Hindi na siya nag-overthink, hindi na siya na-stress nga. Hindi na naguguluhan yung isipan niya, hindi na yung nagkakaroon siya ng anxiety, yung may mga fear siya, hindi na ganon. Kalmado na, relax na, pati, yeah, it's feelings niya, kalmado na, hindi na kinakabahan, hindi na yung experience ng anxiety, naka-recover na siya from that, no, yung ganon. Kampante na siya. Oh. Kasi kung mga ganito, may fear yan, nag-overthink, na-stress, anxious, mga ganun ba? Oh. And it's not healthy for your person. Ibig sabihin may mga nang-atake yan sa isip niya pagka ganun, di ba? Nag-upright to. Sa emotion niya, pero yan, kampante siya ngayon sa'yo. At ano pa, iniisip ng person na to na nakadestined sa'yo, kaya magpatali nga siya sa'yo. Upright ba to? 7 of Cups? Let's see. It's upright. Madami siyang iniisip sa'yo. What's with the 7 of Cups here? Sa iniisip niya sa'yo. Hindi lang isa ang iniisip niya sa'yo, madami, no? Ito, na magtagumpay, na you will be together, you will be happy, yung mamuhay kayo ng masaya, yung masaya kayo, masiyahin kayo together, yun ang mga iniisip niya, na-enjoy niyo yung buhay, masaya kayo na magkasama, you will achieve success together, at ano pa yung mga iniisip niya yan sa'yo, ng person na yan na nakadestined sa'yo. Diba, nakadestined naman yan sa'yo, diba? Death card, what's with the death card here? So, iniisip niya sa'yo ngayon. Nalaman niya na nasasaktan ka. Nasasaktan ka o sinasaktan ka, na nalaman niya na may nananakit sa'yo. Hindi, na nasasaktan ka. Yun, na nasasaktan ka. Na nasasaktan ka. Nalaman niya na nasasaktan ka. Kung anumang pain yung na-experience mo, nalaman niya nasasaktan ka. Na na-hurt ka, nasasaktan ka, o na nahihirapan ka, pwede din. Maybe sa situation nyo, o sa buhay mo, basta nasasaktan ka, nalaman niya nasasaktan ka. And ano pa yung iniisip niya ngayon? Ang dami niya iniisip, ang daming pagdating sa'yo. Ano pang iniisip niyan ng person na nakadestined sa'yo? Ano iniisip niya ngayon? Na nasaktan ka. Hindi. Na hindi daw na may ex ka na gusto mag-invest sa'yo. Kasi ex, 3 of Swords, na gustong, upright ba to? Na gustong mag-effort, mag-invest. May ex ka na gustong mag-invest, yun ang mga iniisip niya. May ex ka na gustong mag-invest sa'yo. Na gustong mag-effort sa'yo, na gustong magbigay ng atensyon, na gustong mag-reach out, na gustong ligawan ka, kung babae ka, na gusto kang suyuin, sa may ibibigay sa'yo, para magkaroon ng equal give and take sa inyo, na gusto niya na magkaroon ng equal give and take sa inyo, na gusto kang sulutin sa kanya, sulutin o agawin man,
na gusto kang sulutin, agawin sa kanya. Ayan. Yun ang mga iniisip niya ngayon. Ano pa? Madami nga siya iniisip eh. Oh. Ano pa yung iniisip niya ngayon? Sa'yo. Five of Pentacles in reverse. Yung kung nahirapan ka o na-left out in the cold ka, or kung wala kang pera ay, kunwari kung wala kang pera, iahon ka niya sa kahirapan, gano'n. Hindi. Hindi gano'n. Kung nahirapan ka, kung nagdurusa ka, tutulungan ka niya para hindi ka na mahirapan, hindi ka na magdusa. Ganon. Kasi in reverse, yes, yun ang goal niya. Para hindi ka na nahirapan, hindi ka na nagdurusa. Ayan. Para masaya pati kayong dalawa na magkasama. Maybe this is true love. Yes, true love yan. Kasi, bakit? Divinely guided naman yan eh. At nakadestin yan sa'yo eh. O yan. Na may gumagawa pati na scheme o gusto kang sulutin, gusto kang makuha no, na in an unfair way, sa hindi fair na paraan. Ganon. Ano ang tungkol dito sa ex mo na to na iniisip niya na gusto kang gusto mag-invest sa'yo, gusto kang makuha in an unfair way. Siguro may ginagawa to. Anong tingin niya? Ginagayuma ka niya ng ex mo na yan. O kaya, yun ang tingin niya na ginagayuma ka ng ex mo na yan. Bakit? Totoo bang ginagayuma ka ng ex mo na to na gusto mag-invest sa'yo na nasa isipan niya na? Oo, ginagayuma ka nga ng ex mo na yan. Tama. Siguro na naobserbahan niya, nalaman niya. O, sa may nalaman siya eh, sikreto, something na hidden. Yun ang nalaman niya. Yun ang isa sa nalaman niya. No? May mga nalaman niya siya at nasasaktan ka. Dahil sa ginagawa ng ex mo na to. Ganon. Yes, dahil sa ginagawa ng ex mo na yan. Na ginagawan ka niya ng yung ritual or ginagayuma ka niyan. Kaya nasasaktan ka ako. Kung kaya nahirapan kang makamove on yan. Kasi ginagayuma ka pa ng ex mo. Ayan. Nahirapan ka talaga niyan. Nasasaktan ka lang, di ba? Lalo kung hindi na kayo okay, wala na communication, tapos gayumahin ka pa. O di ba? Unfair nga. Di ba? So ano pa, by the way, ano ba nagagay dito ngayon? Let's see. Angels ba nagagay dito ngayon? Angels. Angels na. Ano message ng angels? Sa'yo. Be yourself. Maging ikaw. Dapat yung sarili mo. Ganun. Maging totoo sa sarili mo. Maging your authentic self ba? Yung kung anong totoong ikaw, kung ano yung totoong ikaw, ay yun ka dapat. Hindi mo kailangan gayahin yung iba. Hindi mo kailangan maging copycat, yung ganun. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Ayan. Ano ang kahilingan mong magagrant? Tingnan natin.
Anong kahilingan mo magagrant? Si Emperor, ito yung ex mo. Anong gagawin mo? Yan ang ginagayuma ka ng ex mo. Yan o. Yan tuloy yung wini-wish mo kasi nga ginagayuma ka niya. Alam mo na nakadistance sa'yo na ginagayuma ka niya. Tarantado yung ex mo. Ginagayuma ka kasi. O, diba? O, nalaman tuloy na nakadistance sa'yo na ginagayuma ka ng ex mo kaya nasasaktan ka. Animal na ex na yan. Yun. Na anong gagawin ni Emperor? Na mag-invest sa'yo? Dahil ginagayuma ka niya. Pero for sure, kung hindi ka niya ginagayuma, baka matagal mo na nakalimutan yan. Baka nawala na sisipan mo yan, sa damdamin mo yan. Naka-move on ka na ng matagal na. Diba? Ano naman ang may tanong ko dito. Natatawa ako dito. Oh my gosh. Ano ang iniisip ngayon na gagawin na nakadestined na yan sa'yo? Anong next? No? Ano yung iniisip niyang gagawin na? No? So, iniisip pa lang niya. No? Iniisip niyang gagawin. Next move niya towards you na nakadestined na yan sa'yo. Isipin mo, magpatali siya sa'yo. Mag-take na action. Ang i-pursue ka. Ang maging matapang, or red of fiery, and passionate, and excited pa naman na mag-take na action pag mga ganito. Full of excitement, and very brave, positive, and so willing, so driven, and enthusiastic siya na mag-take na action. So yun, i-pursue ka niya. Wow! Ano pa? Ang gusto niyang ibigay sa'yo, nitong nakadestined sa'yo. Anong gusto niya ibigay sa'yo? King of Pentacles. Yan ang gusto niya ibigay sa'yo. Yung gusto niya maging a good provider sa'yo. Yung stable yung buhay mo. Yung maging masagana, komportableng buhay. Na you can rely sa kanya financially, ganon. Tingnan natin. Upright ba to? Let's see. Oo. Na you can rely sa kanya financially. Yes. Siyempre, kung asawa ka na niya, lalo kung babae ka, maliban na kung lalaki ka, ikaw talaga ang kakayod. Ikaw talaga ang responsible na magtrabaho to provide for your family, for your spouse, diba? Pero kung babae ka, pag babae kasi ay kadalasan sa bahay yan, no? At yan ang mag-aalaga ng bata, no? At kung madiskarte ang babae, pwede siyang magnegosyo kasi pag negosyo kasi light lang, no? Hindi kailangan ng hard work. Ikaw may binabantayan pa, di ba? Gusto niya maging a good provider sa'yo eh. Ganyan naman talaga eh. Kaya nga yung ibang babae, ang pinipili nila kahit matanda na, no? Basta mapera daw. Ayaw nila nung pabigat sa buhay. Ayaw nila nung tamad. Siyempre basta masipag, no? Na masipag sa trabaho. Na makapag-provide. Ayan. Gano'n naman talaga eh. Pero may mga babae ngayon na sila yung nagbibigay. Baliktad, no? Sila nagpo-provide. May ganun. Sa panahon ngayon, parang may mga ganun kasi. Pero dapat talaga, lalaki talaga ang magpo-provide. Ganun talaga yun. Yun ang dati pang sinusunod. Dati pang talaga. Yung kumbaga, paniniwala ng mga, di ba, nakakatanda. Basta, ngayon kasi iba na eh.
Yung iba ha, baliktad yung iba. Dapat lalaki ang magsuporta. Pero pag masipag yung babae, lalo kung negosyante yung asawa nilang lalaki nagtitinirantado. May mga ganyan, no? Instead na tulungan na lang sa hanap buhay yung asawa nilang babae, anong ginagawa? Nagtitinirantado. May ganun akong nalaman. Actually, iba-iba naman yung tao eh. Iba-iba naman eh. Yung situation ng pamilya. So, ano pa? Next na mangyayari sa'yo. What? Eight of Swords. Upright na Eight of Swords. In reverse naman daw yan. In reverse. Ay, yung hindi ka na ma-restrict, hindi ka na mapigilan, hindi ka na makontrol, hindi ka na mahadlangan. Makalaya ka na from all that is restricting you. Makarecover ka na sa lahat ng mga napahirap sa'yo, nag-limit sa'yo, sa nagpa-clouded sa isipan mo, from being restricted. Hindi ka na yung walang magawa, kundi may magagawa ka na. Alam niyo yun, yung klaro na din yung isipan mo. Ganon ang mangyayari sa'yo. Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo. Hindi ka na din madidestroy pa. Wala na yan, yung mga distractions, yung mga nandi-destroy sa'yo, sa relationship mo, sa love life mo. Kung merong mga distractions, may mga destructive energies, kung merong nanunupok ng mga kung pinaghirapan mo, health mo, o kung may mga gusto mag-destroy sa'yo, hindi ka na nila madidestroy. Ayan. And, or maybe there's a new beginning na, no? Sa buhay mo, kasi in reverse naman yan. Ano ang iniisip ngayon na next move pa itong tao nakadestined sa'yo? Anong next move niya iniisip towards you? Sa isip niya pa lang, hindi pa natin maano yan. Parang, ano ba to? Upright? Pahalang pa. Upright. Yung maalay na kayo. Ganun. Yung maalay na kayo. Yung maalay na kayo. Yung parang pagsamahin na kayo ng angel. Parang ganun ba? Yung mag-umpisa na kayo na yan, parang may nag-grow no, dito sa pot. Yan. Na mag-umpisa na kayo na ma-unite. And then mag-grow ang sisimula ninyo na relationship. Maging courageous siya. Nasabihin siya yung feelings niya. Pati, yun na yun. Maging courageous siya na mag-take ng action sa'yo. Alignment na to. Bakit? Ina-align na ba kayo? Ina-align na nga kayo. Yan na naman, may bumubuhos na naman ng ng parang tubig. Yan. It's a positive sign. No? Ina-align na kayong dalawa nito. May isang tarantado, ginagayuma ka, ex mo, ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.